Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Army from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 11 to May 17, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay naisa ibaba ng video na ito. This is a general reading, hindi mo to personal reading, kaya kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Marami kayong energy sa mundong ito, kaya gawin nyo lang itong guide. Kasi kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Guide lang kami ha. Okay. May taong mga galit sa'yo. May taong galit sa'yo. Meron tayong Pisces, Sagittarius, Aries, Scorpio, Virgo, and Libra. Okay. May taong mga galit sa'yo. So, iba dito parang may nakita ko na a new person or a new member. Ganyan. Or a new child. Ganyan. Maaring may buntis, may mga anak, may new beginning, no? Sa iba sa inyo. Or may mga humihiling na ng pagbabago, ng panimula. Ako nakita sa'yo. Pero may delay at there's a blockage sa'yo. No, may mga painful situation. Ako nakita. May taong galit eh. May taong galit sa'yo or you have an enemy. Kumaga. There's a blockage, there's an obstacle, or may mga challenge ako na nakikita sa'yo. Maaring meron din akong nakikita dito na tao na matigas ang ulo. Maaring ikaw or mas nakakabata sa'yo. Yun na nakita ko. Or nagmamatigas, ganyan. Meron ka mga hinihiling, pero yung mga hinihiling mo yun, o yung mga gusto ma-accomplish or may konting delay lang. May konting delay. Kumaga may mga pagdadaanan ka na obstacle o challenge sa buhay mo bago mo pa siya makamit. Yun na nakikita ko sa'yo. Dito. Mag-ingat kayo when it comes to an illness. Maaring ikaw or someone sa buhay mo is may taong may sakit or magkakasakit. No, malaki man o maliit yan. May pagnanakaw din ako nakikita sa'yo. Mag-ingat ka. O may mga mawawalan ng mahuhulugan ng mga gamit, mahalagang gamit, mga things, ganyan. No? Siguro hindi naman siguro lahat. May mga sitwasyon na kailangan mong i-progress. May mga maring a goal, kung ano yung gusto mong ma-accomplish o ma-achieve o wish come true. Yan. May mga sitwasyon na ipaprogress mo ata. This week also, or need to progress. Kailangan mo nang umpisahang muli. O kailangan mong i-progress. Pero you need to trust sa intuition mo. Then, sinasabi rin dito, ha? Kung may bagong tao na parating sa buhay mo, mag-trust ka sa intuition mo kung good siya or bad. Kung goal man yan, mag-trust ka pa rin. Lahat, mag-trust ka sa intuition. May mga sitwasyon, may papuri no? Siguro may mga tao na pupurihin ka. Yan nakikita ko dito. O may pupurihin ka. May mga kasiyahan na magaganap. O makakaramdam ka ng kasiyahan. There's a new love also sa iba. Or romance sa iba. Ganyan. Love, romance. Merong situation, maaring there's a situation na makikipag-commit sa'yo or you need to commit o pag i-commit mo yung sarili mo. Pero ang nakikita ko doon sa sitwasyon na yun, limitation. Kung this is a love, sana hindi lahat Kung this is a love, maaring mapasok ka sa isang situation mo na may sabit. Or maaring ikaw ay may sabit.
o siya yung may sabi. Sana wala. Sana wala. No? Tsaka syempre mag-put boundaries ka rin. And syempre, dito rin yung situation na kailangan mo malakbas sa lahat ng obstacle mo eh. Yun. Tingnan natin energy mo. You look to the future naman. So, nakikita ko sa'yo dito. Ano energy mo ito? May taong pipintasan ka. Yun nakikita ko. May mga situation. There's a disease, ano? Siguro, makakaramdam ka ng kaba sa iba sa inyo. Ari kong kate. Yeah, makakaramdam ng kabado or pagkakaba sa iba. Stress. Ganyan. This week. Universe, ano nito? Ano pong ano ni ano? Magkakaroon ng offering, ano? Okay. This week, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga uncontrolled situation. Ako na nakikita sa'yo. May mga uncontrolled situation or may mga magkakaroon ng distraction. No? Or malalack of direction ka this time. This week. Siguro when it comes to a decision, when it comes sa pagpapatak mo ng mga decision o goal mo, ganyan, o may mga sitwasyon na mapanghinaan ka rin ng loob this week. Also, struggle no? Ako nakikita dito. Siguro may mga, this week also, may tao dito na gusto niya mag-sorry. May mga ayusin din kayo this week. Yan, may mga pag-asasaayos ng mga bagay-bagay. Also, may mag-apology sa'yo. Kumbaga, there's an offering. Maaaring itong tao na to is a person na nasa distansya sa'yo, maaaring nasa ibang bansa, or nahandun yung sitwasyon na may mga unfinished business kayong dalawa. Hindi man siya nasa ibang bansa, pero siguro meron kayong unfinished business na nakikita ko dito, pero nahandito yung situation na maaaring gusto niya mag-apology sa'yo, or gusto niyang magkaroon ng pagsasaayos sa'yo, or to fix situation, o kaya andun na yung sitwasyon na naghihintay siya na ikaw yung lumapit, or ikaw ang naghihintay. Yun ang nakikita ko. Maaaring itong tao na to is dito nga. Kasi may pagbabalik ng isang tao. Also, sa iba sa inyo, siguro this week medyo may konting katamaran. Ganyan. Nangyari na o mangyari pa lang. Maaaring iba sa inyo, tamarin kayo. Makaramdam kayo ng ayaw nyo man na magkikilos. Ganyan. Siguro 4 days, 4 weeks. Ganyan. O nangyari na or mangyayari pa lang sa iba. Yan nakikita ko sa iba. Baka makaramdam kayo ng ganun. Sana walang conflict, no? O kaya walang samaan ng loob. Maaaring nagkaroon ng samaan ng loob sa iba sa inyo. O nagkaroon ng hindi pagkokontrol sa sarili. Yan. Parating. Universe, paki-x-ray mo sa akin to. Okay. Parating sa'yo, siguro maaaring makaka-receive ka ng text message, communication, or ikaw makipag-communicate sa isang tao na matagal mo nang kakilala. Maaaring kapamilya mo, maaaring dati mong nakarelasyon o dati mong asawa.
or magulang. No, yun ang nakikita ko sa'yo. And also, ang parating sa'yo, kasi someone want to commit eh. Maari ikaw ito or someone. Ang nakikita ko rin dito is kuhanin ko ha. I-explain nyo sa akin kung universe. Okay. May malalaman ka daw katotohanan this week, no? May tao na maaring magko-confess sa'yo or kakausapin ka. May tao dito na maaring magkaroon na gusto niyang linisin yung sarili niya sa'yo or may malalaman kang katotohanan about sa kanya. Or andito yung sitwasyon na may tao kasi ako nakikita dito na maaring nagkakaroon siya ng pagsisisi. Yan, may tao nagsisisi and want to commit to start fresh or magkaroon na ng development or to recover itong situation na to. Sa nakita ko dito. And also, siguro iba sa inyo is you starting to commit sa mga creation nyo this time. Kumbaga, you are moving on. No? Or may mga gagawin kang, may mga imumove on ka na mga gusto mong gawin this week sa nakikita ko dito. Na maaring matagal mo na itong ginagawa. Yun. Na nauumpisahan mo siyang muli. Sa iba sa inyo ganun. Ginagawa mo na siya pero gusto mo siyang umpisahan muli. Halimbawa, ano ba yung mga bagay no? Halimbawa dati palaipon ka ng pera. Ngayon this time mag-iipon ka na ng pera. Dati is nag-exercise ka. Tapos natigil lang, mag-exercise ka na muli ngayon. Basta matagal mo siyang ginagawa na maaaring umpisahan mo siyang muli. O magko-commit ka uli doon. So, example ko lang yan ha. O kaya is commitment will become a relationship. Ano dapat iwasan ni Gemini? There's an offering ako nakakita sa'yo. Sa isang tao na matagal mo nang kakilala. Bakit po? Bakit po ito ang dapat lang? Dapat iwasan ni Gemini. Lumabas talaga siya. Okay. Okay, iwasan mo daw ang mga situation sa buhay mo na hindi ka pinahalagahan. Mga conflict or makipag-conflict, no, o makipagtalo pa. Iwasan mo yung mga situation na ma-stagnant ka. Or yung mga situation na matakot ka sa mga nangyayaring pagbabago sa buhay mo. Hindi mo kailangan matakot kasi nangyayari yun. Kasi there's a reason. Yung mga nagaganap o nangyari into your life. Iwasan mo rin na maglabas ng pera. Ibig sabihin, kung mga nagpapautang ka, nangungutang ka, or bili ka ng bili at hindi mo naiisip, kumbaga mas marami ang lumalabas daan sa naiipon. Umiwas ka na lang doon. May mga sitwasyon na kailangan mo nang abandonahin or need to let go. And also, may mga situation na kasi this is the time to transform no? Sa nakita ko sa iyo dito. Kailangan mo ngayon is magkaroon ng pagsasaayos sa lahat ng aspeto ng buhay mo. May gulo, no? Ako nakikita dito. May gulo. May bigla ang mangyari. Kuhanin ko nga ito. May nagkakagulo sa trabaho, sa pera, sa relasyon. Okay.
sana naman wala namang nawala, no? Sana, hoping, syempre. Siguro kung nawala lang to is money. Ganyan. Tsaka sinasabi dito, yung mga hindi nagpapa-dental clinic, no? Iwasan mo na hindi ka magpa-check up when it comes to your teeth. Ganyan. Wala, cleaning, ganyan. O kaya, kung may mga nananakit na bunutin, pastahan. When it comes to love, kumbaga, ibig sabihin, kailangan mo rin maging aware sa health mo. Ganyan. Sa labi sa lahat, sarili, kaibigan, karelasyon, magulang, anak. Okay? Ganun. Ganun talaga. Okay. When it comes to love, nagkahiwalay man kayo nito o magkasama man kayo, sa nakikita ko dito, may mga tension na hindi pa talaga totally natatapos. Nagkaroon talaga ng mga sadness. Nagkaroon ng mga maaaring separation or nagkaroon ng kumbaga hindi mo naramdaman kasi yung pagpapahalaga, no? Sa nakita ko dito. Or hindi yung situation na hindi nag-success yung relationship sa nakita ko dito. Kumbaga, maaaring nagkaroon ng away, samaan ng loob. Sa iba dito, family related to. Sa iba dito, relationship. Or sa anak, sa iba. Hindi nagkasundo, ganyan. Or hindi yung sitwasyon na hindi niya kayang ipangako sa'yo yung promises na forever. Kasi maaaring hindi niya naramdaman o ikaw hindi mo naramdaman yung pagpapahalaga, no, in this relationship. Naging isa sa inyo is naging irresponsible. Isa sa inyo is hindi siya nakafocus in the future. Maaaring ganun sa iba sa inyo. As in, hindi talaga. It's more on sadness. Nagkaroon ng pagtatalo eh. No? Maaaring isa is labi siyang nagbigay o labi siyang naging mabuti. Pero, nangyari na kinalabasan is painful. So, ba dito maaaring nagkaroon ng broken family, relationship, ganyan. Pero there's a new love coming in sa iyo. Merong bago, merong pabalik. Pili ka na lang kung saan ang pipiliin mo. Tingnan natin ang money ni Gemini. May taong interesado sa iyo. Or ikaw ang interesado. Ano yun? When it comes to a money, lalo dalawa. Ano yun? Pwede explain nyo ito sa akin. Dapat na. Okay. When it comes to your money, siguro this week may pagkakasusan ka. Kasi maaring may mga, alam ko naman apply kayo lumalabas. Lagi kayo naglalabas ng pera. Araw-araw naman naglalabas kayo ng pera. Ay, hindi pala. Hindi naman araw-araw. Kasi ako hindi ako araw-araw eh. Siguro linggo-linggo lang. Pero may paglabas ng pera sa'yo. Kumbaga yung pera mo kasi lumalabas. No? Dito. May pumapasok, pero mas maraming lumalabas. Kumbaga, sa nakita ko ito. Maaring because of the friend, communication, a group, or siguro kung may mga may mga pagtulong, di ba? Lalo kung mahilig kang tumulong, o mahilig kang magpautang, o kaya is may mga lakad, ganyan. Parang kasi may paglabas. Kasi mas marami lumalabas eh, dahil sa tumapasok. Dahil sa naiipon, yun ang nakikita ko sa iyo dito. Kailangan mo manindigan. Di ba? Kailangan mo is maging patient sa mo. Kumbaga magkaroon ka ng new strategy or mga bagong plano or you need to sacrifice, no? More. Sacrifice more sa pag-organize ng pera mo.
Any opportunity ni Gemini this week? Ano to, universe? Wala. Ay, 3 of Swords. Okay. Ang sabi dito, makaka-receive ka? Pero bakit ganun? Parang makaka-receive ka ng isang communication, text message, sa isang tao na may nararamdamang lungkot. Or maaring ikaw ang makikipag-communicate or text, no? Yun ang nakikita ko dito. Sa tao na kailangan to heal or kailangan mag-heal ang something or sa tao na kailangan ng self-care. Yun ang nakikita ko dito. Maaari rin na may sakit yun ng tao na to, kaya need to heal, no? Yan, maaari magkakaroon ka ng communication sa kanya. Yun. May tao na may sakit. Maaring bandang tiyan, puso, o dibdib. Ako nakikita dito. Or maaring merong sakit sa bato, kidney, parang mga ganun. Nakita ko to. Yan, merong communication. Or, sa iba sa inyo ay merong mga situation na pwedeng may mga sitwasyon na you give an effort and hard work, pero ang nakikita ko dito is may mga failure. Kumbaga, may mga dapat kang baguhin, may mga dapat kang i-let go, o may mga dapat kang i-change sa pagpapatakbo. Lalo na when it comes sa money, o kaya naman sa iyong mga creation this time. Yun. Kumbaga, dito rin yung sitwasyon na this is the time to heal. Na mag-focus ka sa sarili mo, sa stability mo, sa creation mo, mag-trust ka sa intuition mo. Yun. Tingnan natin ang iyong advice. Universe, ano pong advice nyo kay Gemini? Dami mong iniisip nangyari sa'yo. Or someone. Problema kayo sa trabaho, pera, o sa tao, o sa trabaho mo, ganyan. Sa nakikita ko sa'yo dito, may tao na may tao na nagpa-promise siya sa'yo, pero hindi niya natutupad yun. Kaya medyo siguro hindi yung stressful situation. Ako nakikita sa'yo. There's an emotions. Ako na nakikita sa'yo. May hindi ka ba nakapagtutulog? O maybe night shift ka? O kaya pagising-gising ka? Sa nakita ko dito. Siguro may mga sitwasyon na nahata ka ng karaan. O kaya may mga namamanipulate ka ng sitwasyon mo this week. O ng mga nangyayari sa buhay mo. May mga pag-aalala, stress, anxiety, depression, or basta nyo maaring nightmare or may insomnia kayo, no? Maaring ganun, maaring may mga iniinom kayo para makatulog lang. Yan. And may mga sitwasyon na na you're trapped, or may mga sitwasyon na nalilito ka.
malilito ka. May tao na nang abuso pala sa'yo, no? May taong bitter dito. May trabaho ka ba o wala ka ng ipon? Yung nakita ko dito. Parang doon sa may mga mischances happen. Ako nakita sa'yo. May taong dishonest na maaring yun kinalungkot mo. May nagpapa-hospital ba? No, parang may nakita ko nagpapa-hospital. Nagpapa-doktor, confine, or paralyze. Okay, ang advice is, this is the time to step up, no? This is the time na magkaroon ka muli ng pag-uumpisa sa sarili mo, and you need to decide. Actionan mo o kailangan mo ngayon is magkaroon ng mental clarity or always have a purpose sa mga bagay o sitwasyon mo na gusto mong gawin o gusto mong ma-achieve o gusto mong umpisahan this time. Focus to yourself, value yourself, release your sarili mo sa mga bagay o sitwasyon na nakapagbibigay sa ng frustration. Kumbaga, really start a new beginning sa buhay mo. Mag-focus ka to fulfill yung mga dreams come true mo this time. Doon ka mag-focus. Not in frustration, not in the past, not sa mga sitwasyon na nakapagbibigay sa'yo ng kahinaan o mga tao man yan. No? Ako nakikita. Yun. Kasi nasa sa'yo yung pagbabago ng buhay mo. Dito. And trust your intuition. Kasi mag-action ka, no? Para ma-fulfill mo lahat ng dreams come true mo. Kumbaga, may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na umpisahan, may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na i-let go o baguhin, no? Yun na nakita ko. Huwag ka magpa-manipulate sa mga tao o sa isang sitwasyon sa buhay mo. O huwag ka magpaapi. Yun. May tao dito wala sa katwiran, ano? May taong wala sa katwiran, may tao na panakit, abusado, controlling, manipulative, may tao ko nakita palagi siya nag-break ng promises niya, bastos, may tao ko nakikita ganun. May taong very cold, parang may taong hot and cold dito, no? Siya nakita ko dito. Or may tao na dishonest. Arigatou naman sa God bless.